Malin ako, doon sa Gurang na Tulfo, batang Tulfo po ako eh. Hindi naman po ako kulubot. Meron po kasing isang taong nagsabi na ako raw po ang lumapit sa Diskaya, humihingi raw po ng 1 billion pesos. Kapatid po yata yun ng ating colleague, si Ben Tulfo. Say what? Saan ang galing yung binanggit ni Ben Tulfo na merong isang mambabatas? Your Honor, wala po akong idea, Your Honor. Hindi po Ben Tulfo, Ramon Tulfo pala. Sorry. Lahat naman tayo nagkakamali, sumasablay paminsan-minsan. Huwag lang yung madalas na sablay. Ramon, nakakasakit ka na. Hindi sa amin. Nahihiya yung ibang mga utol mo sa Senado. Nahihiya yung iba kasi kuminsan, yung dinadala mong apelyido, sama-sama dahil doon sa pinagagawa mo. Yan. May pasaring si Ben Tulfo kay Ramon Tulfo. At hari daw ng sablay dahil sumablay yung pahayag ni Senador Marcolita. Kaya sa pagkakataon ding ito mga kapatid, matapos natin pakinggan yung pasaring ni Ben Tulfo sa kapatid niyang si Ramon Tulfo at hindi sasagutin yung hari ng sablay na mga kaanib sa iglesia ni Manalo. Imagine, bakit sablay? Baka kasi sabihin nila gawa-gawa lang natin yon yung sinabi ni Caramil. Ito po yun. Ayan, Webster's Third New International Dictionary. Ano bang kahulugan ng invent? From Latin, inventus. Ayan. Venire, to come, more to come. Ano yung mga kahulugan? Ayan, number 4. Found. Establish. Institute. Yan. So, yun daw ang kahulugan ng invent. Pagtatag. Kaya therefore, si San Ignacio ang nagtatag sa Katoliko. Nako. Di, paano nila mapasinungalingan ito pahayag ni Feljon Fuentes sa Pasugo Magazine? Ano sabi? The Catholic Church, therefore, and I strongly assert this, exists not because it was founded. Di po ba? Nagsusuwagan, sablay na naman. Kaya hari ng sablay, tatalakayin natin ito. Samahan niyo ko. Kasi manalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome. Ito inyong lingkod, Brad Wendell. Talibong muli magkasama ninyo sa pagkakataong ito. At inanyayahan natin mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Kumusta sa lahat ng ating mga suking taga-subaybay? Bago natin tatalakayin ang sablay-sablay na argumento sa grupo ng The Revealers na mga ngaral sa iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo. Tatalakayin muna natin yung sagutan, yung sablay na pahayag ni Senador Marcolita. Sumablay siya. Ang pinangalanan niya si Ben Tulfo na ang nagawa pala ng article ay si Ramon Tulfo. Maalala niyo, si Ramon Tulfo ay di po ba may issue din ito sa Iglesia ni Cristo. At sinabing lahat ng mga local churches ng Iglesia ni Cristo sasampa ng tinatalakay din ni Ben Tulfo dito ng kaso dahil sa kanyang article noon. Pero
atin ding tatalakayin, imagine, iginiit talaga ng mga mangangaral sa Iglesia ni Kristong kay Felix Manalo, mga kapatid, na si San Ignacio daw ang founder ng ay nako, si San Ignacio daw ang founder ng Iglesia Apostolika Katolika Romana. Okay. Ito bahagi sa pagsagot ni Bentulfo sa kay Senador Rodante Marcoleta na isa kaanib din ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo. Ay nako, Mario Josep. Lahat tayo nagkakamali. Kung minsan, hindi mo naman sinasadya ang pagkakamali. Tulad nung pagkakamali ni Senator Marcoleta na ako'y napagkamalian. Chip, wala pa naman akong kulubot sa mukha. Napagkamalian ako. Doon sa gurang na Tulfo. Batang Tulfo po ako eh. Layo po, milya pong layo namin. Hindi naman po ako kulubot. Hindi ka pareho ng isa. Di ba? Meron po kasing isang taong nagsabi, nag-intriga, nagpalabas ng kung anong klaseng intriga, na ako raw po, o maring hindi ako, isa raw mambabatas ang lumapit sa Diskaya, humihingi raw po ng 1 billion pesos. Para po yatang nagkasundo sa 120 million na lang. Isipin po ninyo, kapatid po yata yun ang ating colleague, si Bentulfo. Say what? So ngayon po, ang dami nagsasabi na baka ako yun. Sa akin lang po, okay lang yung magpalabas sila ng ganun eh. Basta may maniwala lang sana na mas maraming tao na hindi totoo ang sinasabi. Para sa akin, okay na po yun eh. Mr. Diskaya, meron bang pagkakataon ako nagpahaging sa iyo ng kahit ano pa? Your Honor, wala po talaga. Saan ang galing yung binanggit ni Bentulfo na merong isang mambabatas? Your Honor, wala po akong idea, Your Honor. Hindi po Bentulfo, Ramon Tulfo pala. Sorry. Ako ang hari ng sablay. Lahat naman tayo nagkakamali, sumasablay paminsan-minsan. Huwag lang yung madalas na sablay. Huwag ka lang maging hari ng sablay. Nabanggit ni Senator Marcoleta 2 beses, Bentulfo, pero kinurek niya sa bandang dulo. And I accept the apology. Hindi po sinasadya. Na-interchange lang. Alam niyo ba? Ito naman, enter Ramon. Nagsulat po sa kanyang, wala naman nagbabasa ata na kanyang social media page. Ayan. Ako po, tutuwirin ko lahat ng bagay na dapat kong tuwirin kung matutuwid ko. Pero present ako po sa inyo. May kasabihan, mas matimbang ang dugo kaysa sa tubig. O sa salitang Ingles, blood is thicker than water. Ang kasabihang yan, madalas at minsan mali ang paggamit. Ang kasabihan, blood is thicker than water, ay aplikable lamang kung ikaw ay namumuhay at kumikilos ng tama. Wala kang nasasaktan. Wala kang nasasagasaan na sinaman na hindi mo sinasadya. At marunong ka naman mag-apaumanhin kung ikay nagkakamali. Ibig sabihin, matino yung pag-iisip. Tama yung mga pinagagawa. Alam yung mga salitang, alam yung terminolohiyang pag-unawa sa kapwa, malawak na pag-unawa at marunong mag-unawa, pag-iintindi. Yun ang iyong pag-iisip dapat ng isang taong matino. Lahat naman tayo ay nagkakamali. Wala pong perpekto sa mundo. Kita mo, nabanggit ako 2 beses ni Senator Marcoleta. At yung pagbanggit niya, nagkamali siya doon. Nag-sorry naman. May nainggit ata na pangalan ay Ramon. Sana siya kanya yun. Napunta sa akin. Sinalo ko na. Paano kung isang miyembro ng inyong pamilya o utol at medyo may edad pa, tanda pa sa'yo,
Asiwa yung mga pinagagawa. Wala sa tama, wala sa hulog. At ang masahol, nananadya at alam ang kanyang ginagawa. Ginagawa niya para makatawag ng pansin, mambuisit, manginis doon sa mga taong kanyang iniinis. Meron akong ganyan sa taong pag ako kinante, pero may mga oras mo lang gagamitin yan. Huwag yung lagi-lagi. Ang ibig kong sabihin, ang ibig natin sabihin na natin, Sandali lang. Parang na sasaktan yata dito ngayon yung kaanib ng iglesia ni Manalo sa social media, si Kinbus. Oh. Bakit? Sino daw ang hari ng tanga? Oh. Ang tanong, kung ang katanungan mo, hari ng tanga, walang iba. Yung umanib sa siktang tatag lamang ng tao. Di ba? Isang katangahan yang mas pinili mong aniban ang tatag ng tao at nang aagaw lang sa pangalan ng Iglesia ni Cristo, ngunit sa SEC registration, Securities and Exchange Commission, abay, nilagdaan talaga ng founder. At mismo sa kanilang Pasugo Magazine, tinatalakay sino ang founder ng Iglesia ni Cristo. Walang iba, kundi si Felix Manalo, di ba? Yun naman ang talaga ang founder ng Iglesia ni Kristong inaniban ninyo. Kaya sa ating pagtalakay dito, layunin natin na mabuksan ang isipan tulad sa ibang mga kaanib sa siktang nahikayat noon sa Iglesia ni Cristo na tatag ni Felix Manalo. No? At ngayon, yumakap na sa simbahang Katoliko. Okay. Ito ang pahayag ng mga revealers, mga kapatid. Pakinggan natin. Baka kasi sabihin nila, gawa-gawa lang natin yon, yung sinabi ni Caramil. Ito po yun. Okay. Tandaan ninyo, gumagamit sila ng mga referensya, mga Webster's Dictionary, Encyclopedia. Pag maiipit, abay, saan sa talata yan? Okay, tuloy muna natin. Webster's Third New International Dictionary. Ano bang kahulugan ng invent? From Latin, inventus. Ayan. Venire, to come, more to come. Ano yung mga kahulugan? Ayan, number 4. Found, establish, institute, initiate. Paano ngayon yan? Yun palang kahulugan ng invent. Found, establish. Yan daw ang kahulugan ng invent. Ang invent, found, established. So therefore, ang simbahang Katoliko, founded by San Ignacio. Hindi, butatan sila sa kanilang Pasugo Magazine mismo ni Feljon Fuentes. The Catholic Church, therefore, and I strongly assert this, exists not because it was founded. Sino sa kanila ang nagsasabi ng totoo na ang simbahang Katoliko ay umiiral hindi dahil ito'y naitatag? Ito din ang pahayag ni Parma. Kaya sablay-sablay sila. Matod sa ilang libro, kinsay gi-invento sa pangalang Katolika. Usbon ko. Yeah? It was first used by St. Ignatius. Catholic is the ancient name by which the Church of Christ has been known for 19 centuries. It was first used by St. Ignatius, Bishop of Antioch in Syria. Pagkatapos, the church founded by Christ is here for... Oh, yan. Binasa niya. Ano binasa ni Ramel? Ano daw? Founded by Christ is here Oh, ayan. The church
founded by Christ is here. Pagkatapos, the church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. Oh, so, napakalinaw. Kaya pinapakpakan siya, oh. Matuloy. Oh, yan. The church founded by Christ is here. Pagkatapos, ang interpretasyon, si San Ignacio ang nagtatag. Ha? The church founded by Christ is here. For the first time, called Catholic. The church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. Oh, galing sa kanila mismo. Binasa nila ang iglesyang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo sa kauna-unahang pagkakataon. Tinatawag na Iglesia Katolika. Oh. Nabasa niya. Sino ang founder? Balik. Bishop of Antioch in Syria. Pagkatapos, the church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. Matuloy. Oh, ayan. For the first time, called the Catholic Church. Okay. Ngayon, tinatalakay natin yung nakasulat, sinipi ng kanilang Pasugo Magazine. Nalala ninyo sa kanilang Pasugo Magazine, si San Ignacio daw. Nasa Pasugo Magazine nila yan, ay alagad. Kaninong alagad? Alagad ni San Juan. Oh, kaya nga, nang tinatalakay natin yung pagkaalagad, abay, natataranta sila. Di naman yan ang aming tindig. Kotisyon lang yan, sinagot yan. O kaya nga, kung sinagot talaga yan, oh, ang tanong, asan mabasa sa Pasugo na sinagot na hindi siya alagad o apostol ni San Juan? Ha? Dahil sabi nila, gusto lang talaga paliwatawin ni Wendell yan na si Ignacio ay eto. Batod sa ilang libro. Ito. Ito si Talibong, kuya. Pakinggan nga po natin sa kuya. Paano palulusot niya? Ito. Dahil quotation yan. Kaya nga, kayo mismo ang naghayag kung kaninong alagad batay sa quotation na yan. Mali. Tayo daw mismo. Inilantad lang namin ang argumento ni J.W. Roberts para may saysay yung Kasi, pagsagot. Kuya Proton, ang lilinawin ko lang, Kuya Angel, kasi gusto niyang palitawin si Ignacio na umimbento ng Katoliko, Iglesia Katolika Apostolika Romana, authority ng Biblia dahil follower ni Apostol Juan. Yes. At sinipi yan mismo ng inyong Pasugo Magazine. At hindi kailanman sinagot mismo ng nagsulat sa Pasugo Magazine na hindi totoo na si San Ignacio ay hindi alagad ni San Juan. Ha? Kaya nga, mga kapatid, ang kanilang katanungan, kung si San Ignacio daw umano ay alagad ni San Juan, pakinggan natin ito. Di natin narinig na sinagot nila ito. Kung hindi alagad ni San Juan Apostol, si San Ignacio, kanino siyang alagad? Mr. Wendell Talibong, Vice President ng Punto por Punto. Vice President pa ako ng punto por punto. Kulang sa research talaga. Kailan pa ba naging Vice President ako ng punto por punto? Sino bang presidente? Okay. At anong sabi niya? Papaano mo malalaman ang sagot? Hindi ka naman lumalabas dyan sa lungga mo. Di daw umano, malaman natin ang sagot dahil hindi ako
lalabas sa lungga ko. Ang tanong, ito bang taga The Revealers? Lalabas ba kayo sa lungga? Ibig sabihin, sang-ayon ba kayo na harapan tayo sa publiko na makipagdebate? O nagtatago lang kayo sa lungga ninyo? Ha? Kaya nga, ito, tuloy natin. Gusto mo ng sagot? Pumasok ka sa live namin. So, ayaw nilang lalabas sa kanilang lungga. Ako daw ang papasukin nila. So, patas. Gusto niyo lalabas ako sa lungga ko? Sa live? Dito? Lalabas ba din kayo? Harapan tayo sa publiko. Para maglatagan tayo ng mga ebidensya at referensya na nagiging diferensya. Bakit? Pakinggan ninyo ang argumento ng The Revealers. Sasagutin ka namin. Ang tanong mo, Una, pagpapasok daw ako sa kanilang live, doon nila ako sasagutin. Pero ngayon, sinagot na niya, mali pa. kung hindi alagad ni Juan, kaninong alagad si Ignacio? Napakadali lang ng sagot. Napakadali daw, umano ang sagot. Kaninong alagad si San Ignacio? Tandaan niyo ang sagot ng The Revealer, ha? Diyan. Si Ignacio ay alagad ng Diablo. Si San Ignacio daw ay alagad ng Diablo. Yon. Ang tanong, kung si San Ignacio ay alagad ng Diablo, asan kaya namumulot ng referensya na naging diferensya? Itong pahayag ng The Revealers. Imagine, si San Ignacio alagad daw umano ng Diablo. Ngayon, kung si San Ignacio ay alagad ng Diablo, saan na referensya mabasa na Saint Ignatius was disciple of demon? Asan kaya nila yan mabasa? Pero natataranta sila nang ginamit natin yung kanilang, kumparar natin si San Ignacio at si Felix Manalo. Saan si Felix Manalo naging kaanib? Di ba? Ito, si Felix Manalo umanib sa kulto. Yung sa bundok ng saan? Sa Pasugo Magazine, 1964, page 180, ni Isabelo Crisostomo. Ano ang sabi? Sa naturang Pasugo Magazine, Felix Manalo, he joined the trek to the mountains of San Crisostobal and Banahaw for the initiation rites. Saan kumuha ng lakas para magiging kaanib si Felix Manalo? Umakyat sa bundok. Tuloy natin. Hindi mo ba yung grupo na yon sa Mount Banahaw ay grupo ng kulto? Okay, tuloy natin. Ito naman ang tanong ko sa iyo, Mr. Wendell Talibong. Kung para sa iyo ay alagad ni Juan si Ignacio, anong talata ng Biblia mababasa na si Ignacio ay alagad ni Apostol Juan? Sagutin mo yan. Ayan. Sagutin mo yan. Ngayon, ibalik natin sa kanya. Diba? Ibalik natin. Di ba sabi niya, si San Ignacio ay alagad ng Diablo. Balik muna natin. Saan mabasa sa talata ng Biblia na si San Ignacio ay alagad ng Diablo? Di ba ang ginagamit nila referensya? Nang binasa natin ang referensya na si San Ignacio ay alagad ni San Juan, abay, di nila tatanggapin yan, dapat sa talata. Pero ano ang sabi ng Pasugo Magazine pag ayaw nila ng referensya? Ito ang pahayag ng Pasugo Magazine nila. Pasugo Magazine sa
at tudling, ito po ang mabasa. Malalantad ang kabulukan, kaya ayaw ng mga referensya. Naku po. Pag tumakbo pala kayo sa referensya at hindi tanggapin ang tumakbo kayo sa Biblia, hindi tanggapin ang referensya, malalantad ang kabulukan, sabi ng pasugo ninyo. Oh. Ha? Kaya balik natin sa kanila argumento. Saan mabasa? Sa talata na si San Ignacio, founder, alagad ng demonyo. Di po wala. Oh. Kaya mga kapatid, sasagutin natin itong mga ikinakalat ng mga kaanib sa iglesia ni Manalo. Bakit? Dahil sa matagal na panahon, imagine, ang daming mga Katolikong nadala sa mga pagputol-putol nila sa mga aklat Katoliko. Oh. Dami. Oh. Pero ngayon, nang sinagot na natin, abay, namimersonal. Grabe ang atake nila personal. Pero tatalakayin natin yung iba pang mga atake nila, mga kapatid. Ha? So, si Felix Manalo, batay sa kanilang Pasugo Magazine, saan kumuha ng lakas at anong uri ng espiritu? Ha? Saan? Sa bundok Banahaw. Oh, tanong, yun po ba ang grupo sa bundok Banahaw na inaniba ni Felix Manalo? Ha? Yun po ba ay kulto o hindi? At binanata nila yung council ng Simbahang Katoliko. Mga konsilyo. Dahil wala daw sa Biblia. Idineklara lang ng konsilyo. Tanong, ang INC wala bang konsilyo? Yung konsilyo nila nasa Biblia ba? Tingnan natin. Pasugo 1977. Ito po mabasa. Who composed the Economic Council of the Church of Christ? Article 3. The Church Council, Section 1. The Church Council shall be composed of the executive minister as presiding officer, general evangelist, division ministers, general treasurer. Oh, di po ba meron silang tinatawag na the Council of the Church? At ito daw ay Economic Council. Tanong, kung di nila tanggapin ang konsilyo ng Simbahang Katoliko dahil wala daw mabasa sa Biblia, na malinaw naman, tinatalakay natin yan, mga kapatid, no? Sa Gawa Kapitulo 15. Yung Economic Council ni Felix Manalo, asan niya sa Biblia? Na ang mga apostolis ay gumawa ng Economic Council. Asan sa Biblia na may division minister? Alam niyo ba? Pinasinungalingan ito ng kaanib ng iglesia ni Kristong kay Felix Manalo. Yung division minister daw, wala daw umano sila. Kaya saan daw ako namumulot ng salitang division minister? Parang di yata alam na nasa Pasugo Magazine nila, mga kapatid, yung division minister. Si Tinig ng Karunungan yon. Pakinggan muna natin yung Tinig ng Karunungan. Kung may tinig ba. Meron kayong division minister. Division minister. Hinahanap nila ang salitang Papa sa Biblia. Saan mo naman nakuha yan? Letra por letra. Saan mo nakuha yung division ibalik minister? Natin sa kanila. Yung division minister. Saan mabasa sa Biblia ang salitang division minister? Kung sinasabi nila na nakatala talaga. Si Felix Manalo, anghel.
May mabasa ba sa Biblia na anghel si Felix Manalo? May ganun. Ang una ko naman tanong, saan mo naman napulot yung terminong division minister? O, iglesia yan. Saan daw napulot ang terminong division minister? Eh di siguro nagbasa ng kanilang pasugo. O di po ba? Yung economic council nila sa Church of Christ, Iglesia ni Cristo Tatag ni Felix Manalo, anong sabi? The church council shall be composed of the executive minister as presiding officer, general evangelist, division ministers. May division minister dyan. Pagkatapos, saan daw umano napulot yan? Meron kayong division minister. Division minister. Hinahanap nila ang salitang papa sa Saan mo naman Biblia, nakuha gusto na yan? letra por letra. Saan mo nakuha yung division Ibalik minister? natin sa kanila. Imagine, galing mismo sa kanilang hierarchy, pinasinungalingan pa. Nakasulat pa sa kanilang pasugo magazine na may division ministers. Pagkatapos, yun ay nag-compose sa kanilang the church council na tinatawag na Economic Council of the Church. Pagkatapos wala daw umanong division minister. Basa-basa naman ng inyong pasugo pag may time, di po ba? Patawa-tawa pa. Dahil saan daw nakuha ang division minister? O ano ngayon? Baka ngayon lang siguro niya nalaman na may nakasulat pa lang division minister sa kanilang pasugo magazine. At least alam nyo. Ha? So kaya sa susunod, basa-basa naman sa inyong pasugo para di magmukhang inosente na patawa-tawa pa kung saan nakuha ang division minister pero di alam na nasa pasugo magazine pala nila yan. Ang tanong, saan mabasa ang tinatawag na Economic Council? Okay.